Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ayun na nga, tayo ay lubos na nalungkot kung nakita natin itong mga larawan na to na nagkalat sa mundo ng social media. Hindi, karamihan ho dito ay mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kumbaga ginagawan ho nila ng imahe, yung pangangatawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte base doon sa paglalarawan nitong si VP Sara. Hindi ho natin masisi ang ating mga kababayan dahil wala ho talagang lumalabas na larawan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami na hong nakakamiss, marami hong nangangamba, marami hong sobrang concern dito sa kalagayan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ho naglalabasan niya mga ganyang klaseng larawan. Dahil naniniwala hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte yan. Pero base doon sa sinabi ni VP Sara na talagang sobrang payat nitong si Tatay Digong, yan ho yung mga naglalabas ang larawan ngayong mga panahon na to. Tuloy-tuloy yung ating pagdadasal, tuloy-tuloy yung ating pananawagan na makalaya, makauwi na sa lalong madaling panahon itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rekta ho muna tayo dito sa naging interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Hindi ho dadalo ng SONA itong si Senator Bato de la Rosa. Ito ang naging panayam niya dito kay Manong Ted Filon. Sila? Opo. Sige. Sir, are you going to attend the SONA? Hindi, Ted, hindi. Hindi ulit. Hindi ulit. Opo. Bakit po, Senador? Bakit po, sir? Ayaw ko makipagpastikan, Ted. Totoong tao yan eh. Ayaw ko makipagpastikan. Totoong tao yan. Masama ang loob ko. Masama lang ang loob ko. Kaya Totoong tao ho yung Senator Bato de la Rosa. Hindi ho nakikipagplastikan niya. Hindi ho yung kagaya ng mga pinklawan, dilawan, mga talyanista at ensaymada. Hindi ho ganyan yung mama na. Pagka ayaw niya, makikita mo sa pagmumukha niya na ayaw niya. Pagkagalit siya, makikita mo sa pagmumukha niya na galit siya. Simpleng tao lang ho yung Senator Bato. Sino pa po ang hindi sisipot sa SONA sa pagkakaalam po ninyo, Senator? ewan ko, si Senator Bongo mukhang hindi data sisipot. Ewan ko lang si Senator Robin. At saka yung ibang mga kasama ko sa grupo namin, hindi ko alam kung kasi we leave it up to individual feelings mo na yan. Individual decision making mo na yan kung gusto mo. Pag mo na idama yung iba, kung ayaw mo, huwag mo idama yung iba. Sa ako lang, personally, hindi ko feel, ayaw ko magkipagpastikan, alangan na, makita ko yung mga congressman doon, makita ko yung mga taga-Malacanang doon, na makipag-smile tayo doon, na masama ang loob natin sa kanila, ayaw ko na lang. Opo. At yan nga po, yan si Senador Bato de la Rosa. Sinasabi niya lang ang kanyang damdamin at yan po iginagalang din po natin. Straightforward. Palakpakan natin, Senator Bato de la Rosa. Sana dumami ang mga politikong kagaya nitong si Senator Bato de la Rosa. No, yung tipong hindi nakikipagplastikan kasi diyan puro mga plastic ho yung mga yan eh. 'Di ba? Mga plastic ho yung mga yan. Sa maniwala ho kayo siya hindi. Ano ho yan? Pag nakatalikod, nagsasaksakan. Pero pag nagkaharap, nagyayakapan. Ganyan ho yung mga ano na yan, mga senador. Pero itong si Senator Bato, at least meron ho tayong senador na totoo. Hindi ho plastic kagaya ng ibang mga senador dyan. Okay, tama din po. Yes, yeah. Yun lang naman, mabuhay tayo sa katotohanan, huwag sa plastikan. Sige po. So, Senator Bato, sa uulitin ha, pag may mga ganito pong issue, kami po itatawag sa inyo para kayo mismo po makapagpaliwanag sa bayan. Hindi ko na tatanggalin ang larawan dito nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ma-remind ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Ganito ba ang gusto nyong laban?
Ganito ba katinding babuyan ang gusto nyo mangyari? Diyan sa ginawa nyo na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganito ba katindi? Okay na eh. Napakababoy na yung pagpapadala nyo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero umabot doon sa punto na talagang namayat na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho yan si Tatay Digong. Disclaimer, hindi ho yan. Kung sino man ang gumawa niyan, naniniwala tayo na gusto lang gusto niyang makita o yung kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para maipaabot yung larawan o ma-describe o mapakita sa mga taga-suporta kung ano nga ba yung payat na tinutukoy ni BP Sara na talagang yung braso niya na mayat na. Kung siguro makikita natin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong mga panahon na to, base doon sa paglalarawan nitong si BP Sara, hindi naman siguro ganyang kapayat. Pero sana, kahit papaano, mahabag naman sana. Sa bagay, di naman mahahabag yung mga walang yan. Walang mga puso yan no? Yes, sir. Anytime. Please, tawagan mo lang ako. Pasensya na sa nagdaang panahon at kung may tumatawag kayo sa akin, hindi ko kayo nasasagot dahil nasa bakasyon tayo doon sa bundukan ng Mindanao at medyo bahina ang signal. Opo. Naunawaan po namin. Salamat po na marami, Senator. Mabuhay. Ayun. Dito na po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Game. Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito sa yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. Ang galing ko na hutong larawan na to. Medyo naano tayo. Sobrang lungkot tong makita ni Tatay Digong na ganito. Diba? Hindi tayo sanay. Kasi ano yan Alpha male yan Ika nga, siya yung leader ng PAC Tapos biglang nagkaganyan dahil sa sobrang dumi maglaro nitong administrasyon na to. Nakakalungkot talaga mga kababayan. Nakakabasag ng puso. No? Pinakita ko yun para lalong mag-alam yung damdamin ng mga kababayan natin Kasi parang ito yung parang dinidare tayo ng administrasyon hanggang saan ba yung galit na kaya yung igalit dyan sa issue na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kahit na gusto nating galitin yung mga kababayan natin dyan sa kapabuyan ng administrasyon na yan, tayo sobrang di natin malaman, maluluha, malulungkot. Makita natin yung mga ganong klaseng larawan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa totoo lang hindi natin kaya. Linagay ko yun, hindi siya kung ano pa man. Ilinagay natin yung para mag-alabad damdamin ng ating mga kababayan na ganun ang ginawa ng administrasyon na to sa ating pinakamamahal na Pangulo. Naknanto ko. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H.
as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond. Nako, Ayan po. Aha. matindi. 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 Ano po bang ibig sabihin ng ano na yun ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Oho. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na Opo. binanggit ni Congressman Nelson. Opo. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo Opo. na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizens. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, in December 4, at saka in December 19. Nako. Kasi kagaya nung binabanggit natin nung mga nakakaraan patungkol dito, Oh. pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Opo. Sa lalong madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. 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 Karaka-raka. Karaka-raka. Oh, yan. Hindi ba hapon yun? Oo nga po. Parang hapon no eh. Oh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Aha. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupad-kupad. Yan ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Oo nga pala, Kanyang, oo nga, oo. kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Oo. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi ng Malaking inipon niya bagay muna yan. ho, Sen, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Kumbaga lahat ng secretary ay under sa kanya. General nga eh. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun ng rules ng rules ng impeachment eh. Pinagtibay yun eh. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng teka muna, bukas ko na ang ibig sabihin ng immediately, kaagad mong ibigay. Opo. Right Huwag ka away. huwag ka na mag-isip na kasi
wala ka namang dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, kaya napakadali naman, may checklist kung anong verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-a-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Opo. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo, tiningnan kung yung forma, nandiyan ba yung forma, may cause of action ba, may ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial, lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap ang tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Opo. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yan, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Opo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend, opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun. Kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, one session lamang yun. One session, tama. Ngayon, bibilangin ngayon yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita So kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as one session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. Hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun ang kauna-unahan. Yung kauna-unahan po na i-file. Tama. Steps yun eh. Steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng office of the Speaker, ang office of Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din. Wala siyang discretion. Tatawagin niya yung majority leader. Ito yung chairman ng Rules Committee. I-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung yung December 2, kung may plano na sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi na-aktuhan in December 2, December 4, and December 19. After all, tama ho talaga itong si Senator Rodante Marcoleta. Ang tagal niya na hong sinasabi yan. Anong ginawa niyo dun sa naunang impeachment complaint laban dito kay VP Sara Duterte? Anong ginawa niyo doon? Bakit hinintay niyo yung pang-apat na yan, di ba? Hindi ngayon magkakandahin-hindot sila sa kakapaliwanag sa Korte Suprema. Ayaw nila sagutin yan eh. Yung issue na yan, ayaw nila sagutin yan. Kasi meron talagang butas. Kaso Korte Suprema na magtatanong sa kanila. Wala nang lusot. Itong si, ano pangalan ito? Reginald Velasco. Nagtoko, asong-aso yun ni Tamboy. Hintayin nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Mag-a-adjourn na kami noong February 5. Doon dali-dali nilang nilagay. Ngayon, hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na kalagay dyan? Whether it was accompanied by evidence. Magkakaalaman na dito eh. Ang dami daw pumirma doon, hindi nakita yung unang pahina. Ano sabi niya? Within 10 inextendable period. Sa mga tweet, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po.
Oh, Calendar days po ang sabi dito. 10 calendar halimbawa, days. na-receive bukas kasi maring hindi pa na-receive ngayon. Ikaw, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Sabado bukas, yan eh. Ano nga? 12. O 10 days. July 12. Opo. July 22, kinakailangan nakaano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila Oho. ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung ni-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga ni-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Oh, para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan yung mga order of business? Titingnan niya. Wala dito eh. Oho. Baka mamaya, lilitaw pinagsama-sama nila. Ako may palagay ako. Baka yung huli, binilang nila yung ikasampu dahil alam nila intindi. Ang ikasampu sigurado dyan dahil talagang pinatulog nila February 5 dahil yun ang huli Opo. na isinulong nila sa Yung sinabit na sa Senado. Opo. Oho. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oho. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? A, B, C, D, F, G, H, I. Hanggang J. Hanggang J, eh. Oo. Nakahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung Pag talaga nagpaliwanag itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi ako sumisingit. Baka bigla ako batukan eh. Di ba? Hindi ako sumisingit. Baka batukan tayo nitong si Sendante kasi pag kaya na nagpaliwanag, talagang sigurado, garantisado, malupit ho yan. Idol natin yun. yung one-year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Kung ito, yung verification ang importante dyan. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Opo. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pala, no? Under oath. Ngayon, at base na rin sa pagkakaintindi ko sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oho. Paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Nakapirma ka na personal mong... May biniro nga ako eh. Opo. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala? Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayaan ko dyan sa... Papatawag. Ikaw naman ka ako pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan eh? Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Nung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin,
mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Sa utos niya, opo. Kasi tinatanong niya eh, binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Yung verification ba talagang nangyari? Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa mismong trial? Mukhang... Anong trial? Yung impeachment trial, kung magkakaroon. Para kasi... Huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. Parang in respect. Yari kayo dyan. Nako, yan sinasabi ko sa inyo. Mula ngayon, huwag kayong magtatanong ng hindi mangyayari. Bawal in respect to Supreme Court. Dapat hindi ka muna... Kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta tanging ng Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig sabihin. Opo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema. Yung mga utos niya. Yan. Kaya nga, yan ay magiging factor yan. Pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng pero ang umaga, usually, lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan. Doon na yung proper hearing talaga. Kaya diba? nga. Yung first business of the days nyo. Kaya nga. Kung halimbawa, may tumindig agad. Bila siyempre, unang hearing ninyo. Mga kasama, ano ho ba? Sinong unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment. Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako, in 19. Kasi ang tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong 19 Congress? Opo kanya. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon, tapos na po yun eh. Magaling, palakpakan natin. Kahit pagka talaga napapanood ko itong mama na ito, yung sumasaya puso ko eh. Hindi dahil doon sa mga yung mga yung mga joke niya eh. Diba? Yung lohika niya, yung galing niya kung paano niya atakihin itong mga issue na ito, mamamangha na lang ho kayo. Palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Susunod na Senate President Rodante Marcoleta. Maging punto niya. Ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara, so parang may nabinbin na hindi natapos dapat sagutin. Sinagot na po di ba? Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Di tapos na po.
Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron pa, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga, di ba? nakalimutan mo na, diniscuss na natin ito, di ba? Oho. June 11. Oh. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, sinauli, binalik sa Kamara. Oh, return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Oh, napagkamalampasuman, di ba? Summon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Oh, sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days Opo. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw. Para 10 sumagot. araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Oo. Binigyan ng kopya yung prosecutors, ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi, kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong maipaliwanag namin na naibigay na namin yung kopya ninyo, tatatakan nga po ninyo na receive. Opo. Ang una pong titingnan na pahina ng impeachment court kung binigyan namin kayo ng kopya. Kung wala pong receive na nakatatak dito, hindi po nila tatanggapin Ayun. yung sagot. Yung sagot namin. Oho. So nagtalo-talo sila. Hanggang sa maintindihan, tama nga pala, kailangan ni-receive. Tanggapin na natin, opo. Nung Matapos ang mga ilang oras. nung pagkatanggap, meron silang 5 araw Para sumagot naman. para mag-reply. Opo. Reply naman pala sila. So kung 23 Opo. plus 5, 24, 25, 26, 27, 28. o 28. Yung Natapat 28 natapat na ng naman Sabado, yung 29 linggo na naman. Opo. June 30, Lunes. Tapos na. June 30, Opo. yun ang katapusan Nung ng 19 Congress. 19 Congress. Hindi ba yung usapan natin? Yes po, June yes po. 30, the noon of June 30 is the death of the 19th Congress and the birth of the 20th Congress. Yes. Yun ang... Kaya tapos eh. Ang O di problema. patay na, kaya nga nagmisa sila sa House of Representatives, hindi ba? Oo nga pala, Dala-dala kasi nila, nagmisa binamatay. sila. Oo nga pala. Ang kulang lang doon yung corona eh. May corona ba yun? Wala. Dapat sa'yo, nagpadala ka kahit isa man lamang para di ba? Nagpadala ka ng isang corona para tapos sa usapan, di ba? Maklak na pampatay. Opo. Pagkatapos ka nung 30, ngayon, wala. Nagkaroon ng nakabibingi katahimikan hanggang ngayon eh. Oo, bakit Di po ba? ninyo, ba't po kayo nagtatanong, Your Honor? You are out of order, Your Honor. Tumayo si Nelson. Your Honor, with all due respect, I think you are out of order. Bakit? Tapos na po yung pinag-uusapan natin eh. Oho. Di ba nakalagay po sa rule natin eh? Ni mag-motion pala na yan. Talagang kaya nga, dun muna tayo mag-ano ngayon. Yun muna ang number sige, one. pwede ba natin pag-usapan kung tapos na o hindi? Sige, gusto mo, yan muna. Sige, pagdebatihan mo na. Lahat kanya ng ano. Sino yung unong... Ituturing ba itong tapos na o hindi Sino pa? yung unang magsalita na hindi pa tapos? Meron gano'n yan. Siyempre po. Di natapos na yung hindi pa tapos, sabi niya. Sino naman yung sinabing tapos na yan? Yan. Magsalita naman yan. Ayan. Pagkatapos, butuhan. Doon pa rin nabagsak. Doon pa rin nabagsak pala. Halimbawa, nag-motion si Senator Bato. Yan. Na i-divide na ho yung house. Ano tayo? Let's divide the house, Mr. President. Yan. Majority rule ho dyan. Di ba? Majority win. Di ba? Ayun. So, Sa ayaw at sa gusto nila, sa ayaw at sa hindi, babagsak tayo sa botohan. Pagka nag-umpugan na ng argumento, ayaw pa rin magkasundo, ayaw magpatalo, i-divide ho talaga nila ang house. So,